Tamang po. At, alright, so yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon or ang topic po natin for today ay tungkol sa AM Fit Coffee Mix and Thai Style Milk Tea. So, sino po ba dito sa atin yung mga AM Fit Coffee or AM Fit Milk Tea lover or user po? Paki-comment po sa ating comment section kung sino po yung mga um, tikim na or take na po ng ating AM Fit or GFAX AM Fit Coffee and AM Fit Milk Tea. Sige nga po, paki-comment po sa ating comment section kung may mga naging user na po tayo dito ng AMP Coffee and AMP Milk Tea. So, si Ma'am Janeline, me, alright. Ayan, thank you so much po sa pag-comment. So, yan, no? So, tatalakayin natin kung bakit nga po ba naging unique GFAX AM Fit Coffee, Mix and Thai Style Milk Tea. Or paano siya naging iba sa ibang brand or sa ibang coffee or sa ibang milk tea sa market po, ano? So, let's start po. So, before po dyan, matanong ko po muna, who among you loves coffee? So, meron po ba tayong ditong half human, half um, coffee or half human, half coffee? Meron po ba tayo ditong mga coffee lovers? So, comment naman po sa ating comment section kung may mga coffee lover po dito. Alright, si Ma'am Nami, si Ma'am Tess, yes po. Alright, so kayo po ba ay yung kumbaga, naaamoy nyo pa lang yung coffee, ano, talagang dumadaloy na sa dugo natin, no, yung kape, ano. So, lalo na po nitong mga nagdaang bagyo. So, sino po ba dito yung naka-Andy Coffee? Alright, nakailang beses po kayo nagkape sa isang araw dahil puro maragasa po ang bagyong Enteng. Ayan, mag-ingat po tayo, ano. Wag po natin kakalimutan lagi na magdala ng payong and maging stay hydrated. Lagi po tayong uminom ng tubig para iwas po sa anumang uri ng sakit. And syempre, i-take po natin yung ating mga maintenance and yung Elixir Placenta. Yan, number one po. Makapag lumalaban sa ating mga free radicals. So, yan, may mga coffee lover po tayo dito, no? So, yes po. Me po, coffee lover, si Ma'am Jen. Si Ma'am Shell, yes, me. And how about naman po, sino naman po sa atin ang um, milk tea lover? So, lalo na yung magpapaad pa ng um, Baba Pearls. Ayan. Sinod sa atin yung mga milk tea lover kasi yung iba, ano, hindi maka-coffee eh. So, dahil hindi sila maka-coffee, baka maka-milk tea lover sila. Meron po ba tayong mga believers dito na milk tea lover? So, yan, me po, si Ma'am Joanne. Ayan. So, Ma'am Jo, baka naman, dito lang ako sa LA. Lower Antipolo, baka naman padala, charis. So, I'm not coffee drinker, pero matikman ko coffee ng G-Pox, masarap. So, totoo yan, ma'am, no? Ako rin eh. Parang ano kasi ako kapag nag-take ng coffee, nagpapalpitate po kasi talaga ako eh. Lalo na pag nakikita ko siya. Huy! Charis. Hindi, ano, yun po, kapag sino po sa akin yung same na kapag nagkakape, talagang nagpapalpitate ka, no? Parang hindi ka makahinga, mas na ano yung heartbeat mo. Yon. So ako rin po, hindi po rin ako fan ng coffee. May mga ilang coffee lang din po ako um, na tinitake. Yun po. Pero kadalasan po kapag may mga coffee din po na talaga nakakapagpapalpitate sa akin. And I'm proud po na sabihin sa inyo na isa po si GFAX, yung AM Fit Coffee po talaga is the best. Kasi nung tinake ko po talaga yan siya, tinry ko lang naman din kasi binigyan ako nung time ng GSS. And sobrang masarap po talaga. Hindi po ako nakaranas ng palpitate. And same po sa ating mga GFAX believers na nakagamit or naka-take po ng ating AM Fit coffee. So yan, talakayin natin isa-isa. Ano ba yung mga active ingredients ng ating AM Fit coffee and AM Fit milk tea? Alright, thank you po sa mga nag-comment, nag-participate. Ayan. So, pwede po tayo mag-comment dyan kapag po may tinanong tayo. So, let's proceed po, ano. So, syempre, kapag may meeting po tayo, syempre sa industry natin, sa gantong business, is talaga namang patok yung pag meeting natin sa labas or nakikipag-meeting tayo sa mga mall, ganyan. So, meron tayong mga branded dito or brand ng sikat, ano, kung lalo na kung isa ka sa mga hilig mag-My Day or social climbers. So, syempre, isa na to sa mga natikman mo, no? So, alamin natin kung ilan po ba yung
halaga ng calories nitong mga to, or maging aware din pala dapat tayo sa pag-take nitong mga brand na to, or itong mga drinks na ito So sa Mac Cafe, so McDonald's Mocha, so meron po siyang 330 calories. So grabe, napakalaki, no, napakataas. And next po, ang ating Shuttle Best Chocolate Java Kula, 410 calories. So grabe, pataas ng pataas po Apakataas po pala ng calories nitong mga drinks na to, na hindi naman natin mapapagkailang masarap. Pero yun nga po, may katumbas ito na kapag nasobrahan po ang calories na pag-take natin is may masama na pong epekto po sa ating katawan. Alright, next. Yan, SB, Starbucks Peppermint White Chocolate Mocha. So yan, so wag na po kayong dumayo wag na kayong dumayo sa Tagaytay. Meron na po tayong bagong open dito sa Antipolo City. Yan, dayuhin nyo kami dito kahit kami ay binaha nitong bagyong Enteng. So yan, may bagong open po sa Starbucks Antipolo City. Kung saan napakaganda ng view. At ayan ay nagkakahalaga ng 560 calories. So grabe, yung Starbucks na yan, favorite ko pa naman talaga yan. Pero yung calories pala na take natin sa ganyang peppermint white chocolate mocha is 560 calories. And next po, ang cinnamon roll coffee chilata. Talagang mapapahilata ka talaga sa taas ng calorie. 1,030 calories. So imagine yung mga brand na yan. So hindi natin sinisiraan Kumbaga, yung mga brand po pala na yan kapag napasobra tayo. So, minsan, hindi lang isang beses sa isang araw. Kung may meeting ka sa umaga, may meeting ka sa tanghali, may meeting ka sa hapon, talagang mapapa-order ka talaga ng coffee or ng milk tea. So, ayan po yung mga calories na katumbas ng ating tinitake. And share ko lang po, so ang normal po na, or ang kailangan lang po na i-take nating mga kababaihan is 200 calories, and sa ating pong mga kalalakihan is 250 calories. Paano na lang kapag kumain ka pa ng 2,500 calories? Paano na lang po kapag nag-take ka pa ng ibang sweets, o 'di ba? So ayan. Kaya po we're paying more for coffee with higher calories. So bakit ka pa mag-aabil, or bakit ka pa ba mag-titik na mga ganyan? So hindi ko sinasabing masama so kumbaga limitahan lang natin, or merong mas better na AM Fit Coffee and AM Fit Milk Tea na talaga namang mas hindi makakapagbigay sa inyo ng bad effect sa ating katawan. Alright, next po. Ayan, tingnan natin. So meron tayong milk tea dyan. So for a classic milk tea, sa isa daw pong bote or sa isang cup ng milk tea, 16 fluid ounce serving. Meron yan siyang 212 calories and 37 gram sugar. Imaginein mo yan, yung isang bottle na yan or isang cup na yan. Meron yan siyang 37 gram sugar. Di ba? Yan brand niya is Elixir AM Fit. Charis. Eme lang. So ayan po, so convert natin siya into a tablespoon. So grabe, 8 to 9 teaspoon po ang meron sa isang cup ng milk tea. Paano ka pa pag nagpa-add ka pa ng 100% sugar? So nagpa-add ka pa ng bubble pearls na pagkatamis-tamis. So grabe, 8 to 9 tablespoon. Ilan nga lang ba ang dapat nating i-take sa isang araw, So meron po dito po sinasabi natin yung under po ng sugar and sweets po sa table. So, meron lamang po tayong 5 to 8 tablespoon. Paano yan? Yung isang milk tea, 8 to 9, So, parang hindi lang isang beses ka nag milk tea, or hindi lang isang beses ka nag-coffee. So, paano na lang kapag kumain pa tayo ng mga meat or another calories na naman yun, So, talagang doon na tayo magkakaroon ng mga free radicals or ng iba't ibang uri ng sakit, kasi sobra-sobra na yung calories na tinitake natin. And next, alright, so ayan, I have a question po, So, which human body systems are responsible for hunger, satiety, and cravings? So, meron po tayong dalawa dyan. Alright, so pwede po kayong pumili. Comment po sa ating comment section, and comment tayo para hindi po tayo ma-stroke. Ayan. Comment po tayo, meron po tayong dalawa dyan. Dalawa po yung sagot dyan, ha?
na responsible po sa ating hunger, satiety, and craving. So sila po yung mga responsible po pag tayo po ay nagugutom, sobrang nakakaranas ng pagkagutom, at sa ating mga cravings. So, it's either digestive system and cardiovascular system. Ano po ba yan? Integumentary system or respiratory system? Endocrine system po ba yan? And reproductive system? Sige, comment po. Wala pong masama, wala po tayong bayad sa pag-comment po. Ayan, comment po tayo dyan para iwas stroke po. Ano? It's either excretory system po ba yan or musculoskeletal system or nervous system and ano to? Immune system. Sige nga po. Dalawa po yung sagot. Thank you, Sir Dennis. Digestive system. Sige nga po, dalawa po. Dagdagan niyo pa po ng isa. Dalawa po ang ating responsible po sa ating pong pagkalabis na pagkaranas ng gutom at sa ating pong mga cravings. Digestive system and cardiovascular system, Ginabed Ayat. Thank you, ma'am. So, meron tayong 29,000 viewers. How about the others po? Meron po ba tayong mga sagot? Sige po, wag po tayong mahiya, ano? Comment din po tayo. Alam niyo po ba kapag kino-comment niyo po yung mga question niyo, naaalala niyo rin po yung mga nagiging topic, ano? Sige, comment po. Digestive system po. Sige, dalawa po ang answer dito, ano? So, bibigyan ko po kayo ng 50 claps. Yes. Pag tama po ang inyong sagot, ano? Digestive and nervous system dahil nakuha po ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot, thank you so much, Ma'am Tess. Nanalo ka ng 50,000 claps. Charis. Thank you so much, Ma'am. Ayan. Dahil dyan, ang tamang sagot, ang ating pong responsible sa ating hunger, satiety, and ang ating pong cravings ay ang ating digestive system and nervous system. Again, ang responsible po sa ating sa ating katawan sa pagkaranas po natin ng gutom and pagkaranas po sa ating mga cravings is ang ating digestive system and ang ating nervous system. So bakit kaya? So to dig deeper on that, manood po or kalma lang po kayo dyan, relax lang po sa inyong mga upuan. So, ano po ba yung mga karaniwang ginagawa natin kapag nakaranas po tayo ng gutom? Sige nga, pakitayo po sa ating comment section sa ating 29,000 viewers. Alright, asan ka na napunta? Ayan, oh. Sige nga po, ano po yung una nating ginagawa pag nakaranas po tayo ng gutom? Or parang pumipitik na yung tiyan natin, parang nagka-cry-cry na siya, kumakain? Ayun po ba agad? Yung una nating gagawin kapag nagutom po tayo, inom agad. Ayan, thank you so much, ma'am. So, syempre, ang una nating ginagawa, kadalasan, or kung kayo po is, mahilig po sa water, is talagang iinom po agad para po maanuhan agad natin yung pagkagutom natin, di ba po? Tama, maraming salamat po. So, maghanap ng makakain. Paano kung walang mahanap na makain, ma'am? Ayan, kakain, inom agad. Ano yung inom agad, Ma'am Siren? Water ba yan? Or alak ba yan? Ano po? Tubig po. Tubig po. Ayan, maraming salamat, ma'am. Thank you po. Ayan, next. Thank you. Ayan na. Alright, so ayan. Ito po yung karaniwan nating ipapakita ko lang po sa inyo yung presentation na kung saan kapag nakaranas po tayo ng gutom, ayan, dadaan po yan or yung magme-message po yung ating leptin sa ating hypothalamus na, huy, gutom ka na. Ayan, yan, pupuntahan natin yan mamaya, yung mga pagdadaanan natin na yan. Yung mga topic na yan. And yung leptin na yon or yung ibang nerves natin, magko-communicate yan siya sa pamamagitan ng ating vagus nerve, brainstem, and hypothalamus. And sa hypothalamus po, yan po yung nagko-control. Kung meron po tayong smartphone, ang hypothalamus po is smart control. So, siya po yung nagko-control kung gutom ka na, kung busog ka na ba, kung bumababa na yung level ng leptin natin, ibig sabihin, kailangan mo na kumain. Hoy, hypothalamus, kailangan mo na kaming pakainin. Sorry po dahil itong video na to is hindi po nag-play. Hindi ko alam kung bakit. So, yan.
So how does it work po? Yung brain po natin nagmo-monitor sa ating body's leptin level tulad ng sinabi ko kanina, and to understand how much food is being fed, to understand energy balance, kung wala na tayong energy. Syempre kapag gutom tayo, wala ka na talagang energy na ilalabas. And to understand if energy is abundant of scarce. And yan po ang next natin is, ayan, para mas lalo po natin or lubos po nating maiintindihan. Yan, kita po ba? So, once nutrients and gastrointestinal hormones are present in the blood, they trigger the pancreas to release insulin. So, ito po. So, ating pong stomach, nakikita po ba yung pointer ko? Paki-comment naman po ng number 1 kung kita po ang ating cursor. Ito pong cursor ko. Kita po ba? Nakikita niyo po ang aking cursor. 1. Thank you so much, Ma'am Siren. Ayan. So, syempre, kapag ka po yung stomach natin is talagang, nagutom tayo, minsan nararanasan niyo ba yun yung kukulo yung tiyan mo? Yun. Di ba parang ouchie? Ibig sabihin, nagugutom ka na. So, meron tayong tinatawag na ghrelin. Siya yung hormones natin. Siya yung hunger hormones natin. So, yan yung kalaban natin. So, yan si ghrelin, communicate niya yan sa brain natin, i-communicate niya siya sa hypothalamus na, hypothalamus, gutom ka na, dapat kailangan mo ng kumain, kailangan mo ng nutrients, kailangan para magkaroon ka na ng energy. Yan si ghrelin. Or minsan, or si ghrelin din yung nagsasabi na busog ka na. Yan. Actually, si ghrelin yung hunger hormones natin. So, yan na, may assignment tayo later. So, kailangan natin tandaan. I-comment nyo nga sa ating chat box, ghrelin, para matandaan natin. Yan, sige. Paki-comment sa ating comment section, ghrelin. So, siya po ang ating hunger hormone. So, yan po yung nagko-communicate sa ating hypothalamus, sa ating vagus nerve na, uy, gutom ka na. Uy, wala ka ng energy. Uy, kumain ka na. So, si brain naman po, nagre-release yan siya ng pancreas. So, sa pancreas po, ayan, thank you so much sa ating pong mga nag-comment, sa ating comment section. So, may kodigo na kayo mamaya. Charis. And then po, so si pancreas naman po, so nagre-release yan siya ng ating insulin. Kapag ka po tayo is busog na, ayan. Pagkabusog naman po tayo, ito naman po yung tinatawag nating leptin, satiety hormone, or yung what we call this, parang kumbaga, nakapag-satisfied na ng cravings mo. Siya naman po si leptin. Sige, comment po sa ating comment section. Leptin. Leptin. Yan, Bisaya man ka. Uy, leptin. Yan. So, siya naman po yung satiety hormone natin. Or kumbaga, na-satisfied niya na. Kumbaga, siya yung nagko-communicate kay hypothalamus na, busog ka na. Tama na. Yun, may energy ka na ulit, busog ka na. So, yan siya, nag-circulate or nag-stimulate si insulin sa ating adipose tissue, sa ating mga at fatty acid or ating mga fatty. So, adipose tissue, mahalaga po yan sa atin, lalo na po sa ating pangangatawan. So, yan po, leptin, and meron na po tayong ghrelin. So, next. So, si leptin po, yung kapag mataas po yung level ng leptin po sa ating katawan, less hunger po yung hungry or hindi na po tayo nakakaramdam ng labis na pagkagutom kasi nga po, nasatisfied niya na yung mga cravings mo. Ayan. Kayo po, ano pong cravings nyo today sa gantong lugar? Ay, sa gantong panahon. Next po, ayan. Ayan, and isa po si leptin. Leptin. Sa isa sa mahalagang malaman natin, ito po kasi yung ingredients na matatagpuan natin sa ating AM Fit coffee. Alright? Ayan, coffee po. Ayan. Yan po, pwede na po kayo mag-avail. Open po ang ating Artigas or head office branch. Meron tayong sa Lucena branch, Davao branch. Yan. Pwede na po kayo mag-order na ating coffee at saka ang ating AM Fit Milk Tea kasi mukhang nagkikrave na kayo ngayon sa ating AM Fit Coffee and AM Fit Milk Tea. Ayan, ikikrave ko pa po kayo. Lalo ko pa pang ipapa-active yung ghrelin ninyo. Alright? So, what is leptin? Sige nga. Ayan, isa-isahin na natin. So, again, tulad ng sabi ko kanina, leptin is a hormone yan siya. So, those are chemical messengers that help
different body parts, yung mga sinabi natin kanina, vagus nerve, yan, digestive nerve, system, yan. So sila yung nagbibigay ng message or messenger sila that help different body parts work together. So kapag nagutom ka, iba-ibang cell magiging activate yan na nagbibigay ng message sa atin kung saan kailangan na talaga natin kumain, 'di ba? Kung baga kapag ka, 'di ba, nakaranas kayo no ng work na work, lalo na sa business natin, sobrang workaholic mo. Tapos alas 12 na. Hindi mo man i-check yung ano, yung oras, pero yung chan mo parang nag-ano na yung mga nerves natin na, "Hoy, kumain ka na ng oras na ganyan. Gutom ka na, wala ka ng energy." So yun po yung trabaho nila. Nagwo-work sila together. And si leptin po sends a signal to your brain, sa hypothalamus po natin, that helps you feel full po and less interested in food. So yan po, satiety hormone. Satiety means hunger, feels satisfied. Kung si ghrelin po, ayun po yung kalaban natin dahil siya po yung nagko-communicate sa ating hypothalamus na gutom ka na. Kailangan mo kainin yung cravings mo. Ganon. So si leptin naman po is yung satiety hormone or nasatisfied niya na yung cravings mo. And next po, energy booster. So si leptin po sa ating AM Fit Coffee is nakapagbigay po siya ng energy. So sino ba namang hindi makakapagbigay ng energy is GFAX AM Fit Coffee na yan, di ba? So, sino ba naman ang ayaw sa energy, lalo na sa work natin ngayon? And lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Aminin, kapag ganito po yung panahon, di ba? Parang gusto na lang nating matulog. Pagkagising, kumain, matulog ulit, di ba? Ang sarap ng buhay, sana all. And next, improve sleep pattern. Siyempre, kapag si leptin ang nagbibigay sa atin ng energy booster, siyempre, magbibigyan siya sa atin ng sleep pattern. Or gantong oras, kaya mga nagsasabi sa akin, "Ma'am, kung nung nainom ko po yan, isa po sa nakapagpaganda ng mood ko or ng tulog ko is yung AM Fit Coffee po, ganyan-ganyan." Which is, totoo po yun, hindi ko pinapagkakaila. Na kapag sa mga may ang tawag nun, may mga insomnia po, try nyo pong mag-take nitong AM Fit Coffee. Promise po. Pwede, baka isa rin po sa inyo or yung um, katawan nyo po is maging hiyang sa ating AM Fit Coffee. Try nyo po para ma-realize nyo or masabi nyo rin po na nag-improve po talaga yung sleep pattern ninyo. And play a part in bone health, good immune function, and fertility. So, wow, grabe. So, si GFAX International lang talaga yung nakapag-compose ng ganitong klaseng ingredient po sa ating AM Fit Coffee po. So next po, so ito po yung nakapag-suppress na ating appetite, si leptin. So kaya may mga nagsasabi na, Ma'am Rose, ano yung AM Fit Coffee po is, di ba kasi yung ibang kape, nagbibigay lang siya ng bloated sa ating katawan. So sa AM Fit Coffee, talaga nakakapag-suppress siya ng appetite, nakakasuppress siya ng hunger. So, malilas na or parang mawawalan ka na ng cravings sa katawan. Depende na lang po kung marami kayong pambili ng cravings, ano. Pero tulad ko po na wala po tayong pambili ng cravings. So, yun. Mag-AM Fit Coffee po tayo, ano. Ayan. So, next po. Alright. So, ayan. Sige, ito po. Another question. Magbigay po ng parehas na active ingredients na makukuha po sa ating AM Fit Coffee Mix and AM Fit Milk Tea. Dalawa po. Sige nga, paki-comment po sa ating pong comment section. Ano po kaya yung active ingredients ng AM Fit Milk Tea na matatagpuan din po sa ating AM Fit Coffee Coffee. Sige nga po. Ano po yung mga active ingredients kaya na sa tingin nyo? Pwede po kayo manghula. Pwede pong manghula kayo ng malapit ha, wag malayo. Pwede po nyong i-comment sa ating comment section. So, leptin. Thank you, Ma'am Catherine. So, ayan, huwag na natin patagalin. Alright. So, ayan po, ingredients. So, sa AM Fit Coffee po, matatagpuan ang ating Arabica beans, African mango, Garcinia gamboja, stevia extract, green tea, and spirulina. And sa atin naman pong AM Fit Milk Tea, hydrolyzed collagen, African mango,
Garcinia Cambogia, and stevia extract. And last but not the least, ang ating black tea. So grabe no, pinapalakpakan talaga yan kasi parang iisipin mo na lang habang inaaral ko tong training na to, parang apakatalino talaga nung ano natin, nung CEO and president kasi paano siya nag-come up sa ganitong um, pag-compose ng ganitong ingredients ay isang product. And I'm so proud talaga na AM Fit Coffee and AM Fit Milk Tea, hindi lang siya masarap, kundi nakakapagbigay or marami siyang benefits sa ating katawan. Next, yan. Ang ating African mango. So, scientific name, Irvingia gabonesis, other name Bush mango. So, grown from West Africa. So, ayan po, the African mango tree is found throughout the tropical forests of Africa, and it is also cultivated on farms in Central and Western Africa. So, yung African mango po, or ang African mango tree has long been used in traditional medicine. So local tribes use the leaves. Kung for me, halintulad ko siya sa anong tawag nito? Yung ano, yung violet, yung ang tawag nito? Yung puro buto, yung loob, yung violet siya. Tapos yung buto niya, yung balat niya, yung branches ng puno niya, may halin tulad ko siya sa mango. Ano nga yun? Basta yung purple na prutas. So, basta alalahanin ko siya mamaya. Kumbaga walang tapon, ginagawa siyang ano, traditional medicine. Yun, mangosteen, Ma'am Dennis. Thank you so much. Ma'am ba to? Ma'am Dennis. Yan, mangosteen. Good job, ma'am. So, mahalin tulad ko siya sa mangosteen sa atin sa Pilipinas. Kasi di ba yung mangosteen, ibilad mo lang yung balat nun. Pwede yung pakuluan and marami yan siyang health benefits. And yung buto nun, pakuluan mo lang din ibilad, pakuluin. Maraming health benefits. And yung tangkay nun or yung mga branches nun sa Mindanao, yun, kilalang kilala yun talaga na maraming health benefits and maging yung dahon nun. Same po sa African mango. Yan po is kilalang kilala na ginagawang, sorry sir, Sir Dennis, sorry po. Yan ginagawa po siyang, or marami, traditional medicine na po siya sa African. So kilalang kilala po ang African mango. So, imagine mo yung ating AM Fit Coffee and the AM Fit Milk Tea matatagpuan ng African mango. So, meron po ang ating pong African mango tree has long been used again in traditional medicine. Local tribes use the leaves, again roots, and especially the bark in the form of paste. So, to treat the scrubs and skin pain, so yung ginagawa rin po yan siyang pang ano sa mga skin rashes. So, yun po. The African mango seeds also contain a number of nutrients. So, napakadami pong nutrients na makikita dyan sa seeds ng ating African mango, including hearty fiber, healthy fatty acids, and essential minerals. So, ayan pong African mango, rich in fiber po yan siya, which can also help your digestive system function in terms of bowel movement. So, speeds up metabolism. Kung mapapansin niyo po, yung iba sa atin, na kapag nakapag-take ng coffee or AM Fit coffee, is talaga mabilis yung ano nila, metabolism, talaga napupup agad sila or after nila mag-take or minom ng AM Fit coffee is talagang nagpupup sila. Ang good news doon, ma'am, ang good news doon is yung ibang coffee kasi ano siya ng nakakapag ano lang siya sa atin bloated. So yung AM Fit coffee is nakakapag speeds up siya ng metabolism. And tulad ng sabi ko, ang African mango suppress the appetite by modulating leptin and adiponectin. So yan po. And acid aids to lower cholesterol and blood sugar levels. So grabe yung African mango, no? Para talaga siyang matutulad ko talaga siya sa mangosteen sa Pilipinas. And also African mango abundant in fiber which is good for GI tract. So again, boost metabolism po ang ating African mango, and siya po, yung African mango po ang nakapag-suppress talaga sa ating appetite. Kumbaga, nasatisfied na yung mga cravings natin kapag nakapag-take na tayo. Ilang oras bago tayo maka-feel na gutom ulit tayo. Yun po yung gawa or yun po yung benefits ng African mango.
And next po, yan yung papanatili niya po na busog yung ating sikmura. Alright? And puts the body in thermogenesis. So, nakakapag-increase din siya ng level. Syempre, kapag ka nakakapag-suppress siya ng appetite, yung energy natin, mas nagme-maintain lang yung energy natin. And next, yan. Napatunayan na rin po na ang ating African mango. Ayan, kitang-kita dyan. So, yung mga naging results po, or ito po, isa po sa mga results, so, significant improvements in body weight, body fat, and waist circumference, as well as plasma total cholesterol, ang ating LDL cholesterol, napapababa niya po. So, tanong, pwede po ba ito sa mataas yung sugar level? Ganyan, ganyan. Sa mga diabetes? Yes po. Mapapag-aralan po natin yung iba pang active ingredients. So, blood glucose, creatine protein, and adiponectin and leptin levels were observed in the IGOB-131 group compared with the placebo group. So, ayan, patunay yan na, or ayan po yung patunay ng African mango is talagang effective or at talagang maraming benefits na makukuha. And next po, ang ating Garcinia cambogia. So, ang Garcinia cambogia naman na tropical fruit also known as the Malabar tamarind. And it's a popular weight loss supplement. Alright? And isa po, or ang may pagmamalaki ko naman po dyan sa ating Garcinia cambogia. So, kilala po, or meron pong isang journal, or na-publish na journal na siya. So, review published in the Journal of Obesity found so that people who took Garcinia cambogia in studies lost about 2 pounds more than people who didn't take it. So grabe no. Ang AM Fit Coffee, or kilala kasi ang Garcinia cambogia na nakatulong magpa-weight loss po. So ayan, good source of HCA, or kilala nating hydroxy citric acid, or HCA. So appears to block an enzyme called citrate lyase, lyase, which your body uses to make fat. So yung mga fatty acid natin, so yan po nakakatulong po yan ang ating Garcinia cambogia sa ating HCA. And reduces appetite and cravings. So yun po, naulit-ulit natin kanina. Inhibits the storage of fat in the body and lower triglycerides and LDL. So nakakapagpa-lower po, or some research has found that Garcinia cambogia may improve cholesterol levels or lowering triglycerides and LDL. So the bad, or kilala nating the bad cholesterol. All right? Next. All right, Arabica beans. So Arabica is considered high quality coffee because of its more flavorful taste than Robusta. Alam niyo ba kapag GSS, so yan maaamoy po mo pala yung AM Fit Coffee, talagang mahahawa ka talaga kasi napakabango po ng ating AM Fit Coffee is, at saka talaga namang napakasarap, nakakapag-boost talaga siya ng energy, nakakapag-suppress ng appetite, and talaga namang yung pagkabusog mo is mamimaintain niya yung pagkabusog mo sa katawan mo. So, yan po yung Arabica beans, a fine, mild, aromatic coffee, and represent approximately 70% of the world's coffee production. So, B vitamins din siya. Meron po siyang magnesium and potassium po, and lower the caffeine content than Robusta extract. So, si Robusta po, siya po kasi yung pinakamatapang. Parang 1.8 to 4 per percent po yung caffeine niya. While yung Arabica po is 0.9 and 1.4 caffeine lang po ang meron sa ating AM Fit Coffee or ang ating Arabica bean. So grabe talagang pinag-aralan, no? Talagang ang gusto ni Sir David is safe, effective talaga yung ating product or yung mga active ingredients na kinompose niya, alright? And one of the major benefits of Arabica coffee is that it contains antioxidants, alright? Antioxidants like vitamin E, which helps to reduce the risk of infections and diseases. So siya po yung nagpa-fight sa ating mga free radicals
para po hindi tayo magkaroon ng cancer cells, ano. In addition po, it contains some B vitamins, magnesium, and potassium. It has low calories in its natural taste. And ang ating pong Arabica beans, it helps you stay focused and alert because of the caffeine. Contains antioxidants, yun nga, nasabi natin kanina. So, nare-reduce niya po yung mga risk factor ng like infections, diseases, kasi po dyan po nagsisimula yung cancer cells sa ating mga infections, pag nagkaroon po tayo ng mga diseases, yun po yung kailangan iwasan talaga natin. And lowers the glucose level and cholesterol. So, ayan. Meron na po ba kayong naging favorite active ingredients po ng ating AM Fit Coffee and AM Fit Milk Tea? And ang ating pong green tea. Sige nga, paki-comment naman po sa ating comment section kung ano po yung pinagkaiba ng green tea sa black tea. Bukod po sa color ha, bukod po sa pangalan. Siyempre, may magka-comment dyan, color po, name po. Sige, ano po yung pinagkaiba ng green tea at black tea? Meron po tayong 29,000 viewers. Ayan, sige po, type po tayo dyan sa ating comment section para po hindi tayo may-stroke. Ano po, para po active po tayong lahat. Sige nga po. Sige po, sino pong makakapagsagot? Alright, so dahil wala, ayan, so green tea, scientific name, Camellia sinensis, grown from China and India. So the leaves are simply steamed and crushed manually. And this type of tea is high in EGCG. So natural cleansing boosters that efficiently remove toxins in the body. So parang pag take ka ng AM Fit coffee, parang ano ka na rin, nag-detox, ano, kasi may green tea siya, active ingredient siya ng green tea kung saan nilalabas niya or nire-release lahat ng toxins sa katawan natin sa pamamagitan po ng pag-ihi or sa ating bowel movements po. Contain high antioxidants level. So again, yung high antioxidants level na yan ay lumalaban po sa ating mga free radicals and inhibits fat absorption. Yun, iniiwasan niya po na magkaroon or mag-create po ng fatty acid po, no? And significantly lowers LDL, cholesterol, and triglyceride. And promotes weight loss po ang ating ding green tea. So studies in vitro indicate that green tea, catechins particularly, nakapag-absorb din siya ng dietary fat. Ito pong green tea na to. Next po ang ating hydrolyzed collagen. So, decrease rheumatoid arthritis symptoms including joint swelling and lack of mobility. Next po, sinosuppress niya din po yung appetite and decrease food cravings po and regenerate skin tissues and build up new skin cells. So, kilala po natin or may mga product po or may mga GFAX product po na talagang nakikita natin or madalas natin nakikita si collagen. Dahil po, syempre, pinilian siya ni Sir David dahil nga isa sa mga collagen ang patok ngayon, lalo na po pagdating sa skin care, ano. So, yan po, yung naitutulong naman po niya is nagre-regenerate siya ng skin tissues and build up new skin cell kung saan yung mga damaged skin natin, parang inaanohan niya, nagre-regenerate na ng bagong skin, which is healthy skin. So, again, yung collagen po is a protein found in the body of all animals, including humans. It makes up connective tissue such as skin. So, kumbaga sa AM Fit Coffee, kung may energy booster ka na, may skin, ano pa, may health benefits pa sa skin natin, no? Grabe, sa GFAX lang talaga tayo makakita ng ganito. And ang ating stevia. So, it's all 100% all natural, zero calorie sweeteners. So, ito po, kilala natin stevia sa sobrang tamis po, ano, or sobrang mataas po yung sugar. Pero ito pong stevia natin, natural sweetener with proven health benefits, is 100% all natural, zero calorie sweetener. So, kung kayo po ay mahilig sa milk tea, tapos nagpapaad pa po kayo ng sugar, nagpapaad pa po kayo ng Baba Pearls, yun po is mataas po yung nakukuha nyo doon na sugar level. Ang good thing po sa ating
AM Fit Milk Tea. Yung stevia po na active ingredient no, nun is 100% all natural or zero calorie sweetener. And nakakapagpababa po ito ng blood pressure, blood sugar, and fight diabetes. Yun po yung sabi ko kanina. Ma'am, question kung pwede po ba ito sa mga may diabetes, sa may mga tataas ang blood sugar? Yes po. Ito pong ating AM Fit Milk Tea is good na good or pwedeng-pwede pong i-take ng may mga blood pressure, mataas ang sugar level, and may diabetes. And ang ating stevia po is nakakatulong din po sa mag-eliminate ng free radicals in the body. O, so ano po ba yung free radical? So marami pong factor na pwede na tayong makakuha ng free radicals. Pwede pong sa environment, pwede pong sa tubig na iniinom natin, pwede po sa mga alternative na kinakain natin sa mga yun po sa mga kinakain din po natin. And pwede po tayo sa lifestyle po natin. Nakukuha yung free radicals. So yung stevia po na kapag eliminate po siya ng free radicals na kung saan naiiwasan po ang pag-formulate ng cancer cell. And I thank you po. And next, yan. So why choose it? Bakit po ba ang AM Fit Coffee and AM Fit Milk Tea ay unique sa ibang coffee na nakikita natin sa ating market? Siyempre, again, ang ating AM Fit Milk Tea and AM Fit Coffee is nakakapag-suppress po ng appetite. Reduce cravings. So, nasa-satisfied po ang ating satiety hormone sa pamamagitan ni leptin. Nalalabanan niya po ang ating ghrelin. Burn excess and stored fats in the body. And increase energy level. So, yan yung mga matataas po or yung mga sa tingin nyo, kinukulang po kayo sa energy level. Ayan, magandang-maganda po talaga ang ating AM Fit Coffee na kapag increase siya ng ating energy or nakapagpa-boost ng energy. Next, keeps you alert dahil po sa caffeine. Sa ating Arabica beans po. Next is low in calorie. Siyempre, ang ating stevia, 100% natural, no? Zero calorie po. Next po, good for the skin dahil sa hydrolyzed collagen na active ingredients niya. So, grabe, no? Jump pack talaga ang ating, pwede niyo po yung i-screenshot, no? Why choose it or bakit po kailangan or bakit parang nawawalan po ata ako ng internet. Pa-comment po na number 1 kung naririnig niyo pa po ako. Pa-comment po ng number 1 kung naririnig niyo po ako. Ayan, kasi po may nag-pop up sa akin na unstable internet. Wag naman po sana. Ayan, meron pa po ata kayo naririnig. Yan, next po is thank you. Naririnig pa po ako. Ayan, and ito po yung, dako na po tayo sa kung ano po yung, wait lang. Direction for use po. So, kung kayo po is mahilig sa hot, pwede po kayong AM Fit Coffee. Alright? Or kung hindi naman po kayo coffee lover, kung hindi po kayo half human, half coffee, kung prepared nyo po isang AM Fit Milk Tea, ayan, yan po yung mga direction for use. Pwede nyo po yung screenshot. So, ang ating pong hot, empty contents of 1 sachet into cup of hot water, then stir well. And sa ating pong AM Fit Thai Style Milk Tea, so dissolved contents of 1 sachet, 1 sachet, ito po, nakikita niyo po ba? Ito po yung ating AM Fit Milk Tea, and ito naman po yung AM Fit Coffee. Parang amoy pa lang talagang nagkaka-energy ka na. Charis. So, sa ating cold po, dissolved contents of 1 sachet in a small amount of hot water. Fill the glass with cold water, then add ice. Kung okay lang din po siya kahit hindi niya na po lagyan ng ice kasi talagang masarap din po ang ating milk tea. Pero kung maano po kayo, yung lalamunan nyo, matapang sa lamig, o yan, dagdagan nyo po ng ice. Alright, yan, pwede nyo po yung i-screenshot. And ayan po yung isa or sa dami-dami ng ating good feedback or ating dami ng testimony, ayan, meron pong nag-lose ng 3 kilograms and flattened stomach. Grabe, no? And meron po tayong good taste with aromatic smell ng coffee. Yan, AM Fit Coffee.
Lessen food cravings and appetite. Kasi nga po, sa mga active ingredients niya, nasusuppress po ang ating appetite. Meron po tayong, nabuboost po yung energy natin. Yan. Next po, yan na, recommend appetite suppressant. Yan, nakikita natin sa picture, no? Lose 29.7 kilograms. So, dati siyang 198.41 and after is 169 and 34. So, nag-lose siya ng 29 and 7 kilograms. So, grabe ang AM Fit Coffee. Parang talagang, ano mo lang talaga siya. Ang paggamit is consistent lang talaga. Next is, ayan, wala ng LBM. Kasi nga yung isa sa ating active ingredient is nakakapag speed up siya ng metabolism natin. No loose bowel movement. Ayan. Next, flattened stomach. So, syempre nga, dahil nakapagpa-boost siya ng metabolism or speed up metabolism siya, napapalabas natin yung mga toxins sa pamamagitan ng bowel movement. So, hindi po tayo bloated. Or dahil rin po sa green tea, dahil din po sa black tea, hindi po nagiging bloated pag nag-take po tayo ng ating AM Fit Milk Tea. Ito yung mga FAQ natin. Yan. Is it safe for lactose intolerance? Ayan. Answer po, both AM-Fit coffee and milk tea contain milk and milk products that may cause lactose intolerance. Next po, is it okay po to take with other medicines or food supplements? Pwede nyo po yung screenshot. Answer po, it's better to take the medicines or food supplement with water, although there is no known contraindication or indications. So we just want to make sure the quality of absorption of the products. Yan, pwede nyo po yan siyang i-screenshot ano. So, is it safe for children, pregnant, and lactating mothers? Answer, we don't recommend for these groups. There are women sensitive in their pregnancy. Moreover, for children, they need nutrients that are appropriate to their age, rather suppressing their appetite po. So, yan po yung mga karaniwan or common na tanong na nakukuha namin. Is it laxative? It has high fiber content but will not cause loose bowel movement po. And I thank you po. Once again, I'm GFAX Training Associate. I'm Roslyn Palaka. So kung may mga questions po tayo, I won't take so much of your time po. Maraming po salamat sa pag-attend po ng ating training sa ating AM Fit Copy. Kung may mga questions po kayo, pwede nyo po akong i-message sa Facebook po, Roslyn Gonzaga sa FB account ko po. Pwede niyo po kayong message dan dahil po anong oras na so hindi ko po sasagot yung mga questions niyo po ng isa-isa. So, message niyo po ako after this training po. Message niyo ako sa Roslyn Palaka FB account ko kung may mga questions po kayo regarding sa AM Fit coffee. And babalikan ko po kayo. Alright? So, yun po. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat kung saan kayo pumunta. Wag niyo pong kakalimutan ang inyong pong payong ano. And um, lagi po kayong uminom ng tubig. Ayan po. And magbaon po kayo ng tsinelas, syempre. And lagi po nating tatandaan at wag po nating kakalimutan ang mag-pray, pray, pray po. So yun lamang po. Once again, I'm Roslyn Palacat, GFAX Training Associate. Have a great day, believers. Thank you so much sa pag-attend. Thank you po. Thank you po. So, yan. So, may mga learnings po ba? Ayan. Thank you po sa learnings, Ma'am Maylene. Yan. Maraming salamat po, believers. So, yan. Hindi ko na po, yan. Thank you po. So, back to you, Ma'am Joanne. Welcome po. Thank you po. And kung may mga questions kayo, no, message nyo na lang si Miss Roslyn. Thank you, Miss Roslyn, for sharing with us the benefits and what we need to know about the AM Fit coffee and milk tea at bakit ito ang dapat number one choice when it comes to coffee and milk tea.
Ayan, no, thank you daw po, Miss Rosalie, no, from our chat box. And thank you rin po sa ating mga believers for continuously attending our training. Sa mga gusto po magre-watch ng training ni Miss Rosalie, don't worry po, no, dahil ipopost po natin ito sa ating GFox official group sa Facebook. That would be all. Thank you, everyone, and keep safe po. Bye-bye, believers. Bye!